Mga katinagalog ko, ibabahagi ko po sa inyo ang tunay na itsura ng pinakasikat na tao sa kasaysayan. Ito ay taliwas sa una natin na mga inakala. Si Cleopatra. Sa kasaysayan, si Cleopatra ay nakatala bilang ang diyosa ng kagandahan. Sa kanyang alindog ay nahalina ang pinakamakakapangyarihang mga kalalakihan ng kanyang kapanahunan. Unang inakala ng mga scholar na dahil sa angkin nitong ganda ay napasunod nito ang mga Adan. Kasama sa kanyang naging karelasyon ay ang noon ay ang pinakamakapangyarihang emperador ng Roma na si Julius Caesar at maging ang tapat nito na general na si Mark Antony. Ngunit kamakailan sa mga natuklasan na mga bagay-bagay mula sa panahon mismo nitong si Cleopatra, kasama na ang pera at mga estatwa, lumalabas na taliwas sa unang inakala na ito ay saksakan ng ganda. Ito palang si Cleopatra ay normal ang itsura. Kasama sa natuklasan ay hindi pisikal na kaanyuan ang nakahalina sa mga kalalakihan sa kanya, kung hindi sa taglay nitong talas ng kaisipan at angking matindi na katalinuhan. Ito ang tunay na itsura ni Cleopatra ayon sa kasaysayan. Leonardo da Vinci. Sa tuwing mababanggit ang pangalang Leonardo da Vinci, nakatatak sa ating isipan ang isang matandang hukluban na biniyayaan naman ng katalinuhan. Ngunit ayon sa mga eksperto na ang larawang nakatatak sa ating alaala na si Leonardo ay siyang nasa huling yugto ng buhay niya. Hindi nila sinasama sa kasaysayan ang itsura nito ng kabataan niya. Ayon sa mga historiador na ng kapanahunan nitong si Leonardo ay mas kilala ito sa pagiging malaadones ang tindig. Ito ay matikas at talaga naman na napakalakas. Sa ganda ng hubog ng kanyang katawan ay kinuha pa ito bilang isang lalaki na modelo. Kahanga-hanga rin ang taglay nitong pisikal na lakas. Napapabilib nito ang madla sa tuwing matutupi nito ang sapatos ng kabayo gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ayon sa tala ng kasaysayan na hinahalin tulad itong si Leonardo da Vinci sa karakter na si Samson sa Samson at Delilah. Ang reyna na si Victoria. Sa kasaysayan nakatala ang reynang ito bilang medyo may timbang na uri ng ginang. Ngunit ayon sa totoo at nakatalang kasaysayan, labis-labis pala ang taglay nito na timbang. Ang kanyang panloob po, mga katinagalog ko, ay may sukat na 52 pulgada o 52 inches ang underwear niya. Sa tindi rin ng bigat ng kanyang pangangatawan ay halos hindi na ito nakalalakad pa. Hindi na rin kinakaya pa ng sarili nitong mga paa ang bigat ng kanyang kabuuan ng katawan. Si Napoleon Bonaparte. Isa sa natatandaan sa kasaysayan na ang height o ang tangkad nitong si Napoleon Bonaparte. Ayon sa tala na kahit pa siya ay maliit, ay malaki naman ang kanyang naging ambag sa kasaysayan. Ngunit dahil sa moderno at tamang pananaliksik, lumabas ang buong katotohanan. Itong si Napoleon ay hindi naman pala talaga maliit. Dahil ng kanyang kapanahunan, ang normal na tangkad ng isang lalaki ay 5'6", at itong si Leonardo naman ay naitala na may taas na 5'5". Ang mga Buddha. Madalas na kapag sinasabing Buddha, ito ay ang matabang Ginoo na nakaupo at tila ba nagninilay-nilay. Ngunit sa katotohanan, ang mga nagnanais na maging isang Buddha ay mga buto at balat na. Ito ay dahil kasama sa prosesong pinagdaraanan nila ay ang pag-aayuno o ang fasting. Kanilang sinasadya na hindi kumain sa loob ng ilang mga buwan. Ang mga Budang mataba ay nauso ng ika-10 siglo. Ito ay ang bersyon ng mga Chino o ng mga Chinese. Isa ito sa kanilang itinuturing na bayani. Ang pangalan nito ay si Buday. Siya ay ang reinkarnasyon ng Maitreya na kalauna naman ay naging isa rin na Buddha. Wala rin kinalaman sa totoong Buddha ang estatwa ng Buddha na palagian po na nakatawa. Si Pocahontas. Isa sa pinakamamahal nating prinsesa sa kwentong kinalakihan na natin ay si Pocahontas.
Ngunit ang totoong karakter na ito sa kasaysayan ay ibang-iba sa ating kinamulatan. Bago nito makilala ang kanyang Prince Charming na isang Ingles na ginoo, si Pocahontas po ay walang buhok o kalbo. Ipinaparada din ito na walang kahit na anong takip sa kanyang katawan. Normal ang pagiging kalbo at kawalan ng takip sa katawan, mga katinagalog ko, ng kanyang kapanahunan. Kasama ito sa tradisyon na kanila na kinagisnan. Isa pa sa katotohanan ay itong si Pocahontas ay hindi po isang prinsesa. Ito ay dahil ng mga sinaunang mga Indian o sa salitang English ay mga Native American ay wala po silang konsepto ng pagiging dugong bughaw. Si King Tut, sa edad na 11 ang hari ng Ehipto na si Tut ay nasawi dahil sa sakit na malaria. Sa kasaysayan, isinalarawan ito bilang isang matikas at makisig na batang hari. Ngunit dahil sa makabagong siyensya, nagulantang ang mga eksperto sa kanila na natuklasan. Ang inakalang mala-Adonis na batang hari ay halos hindi pala nakakalakad. Ito ay dahil hindi normal ang kanyang pangangatawan. Hindi rin mala-Adonis ang itsura nitong si King Tut. Ito ay bunga na ang kanyang pamilya ay magkakamag-anak naman pala. Ang kanyang ama at ina ay sinasabing kung hindi magkapatid ay magpinsan na buo. Kaya naman ang haring si Tut ay tadtad ng malubhang kapansanan at karamdaman. Kaya naman sa buong buhay nito, siya ay may tangan-tangan na tungkod, si Hesukristo. Madalas na sa pelikula at mga pinta, si Hesukristo ay isang ginoo na maputi ang kulay ng balat at matangos ang ilong. Ito ay dahil ang wangis na ito ay nagmula sa depiksyon o paglalarawan ng mga sinauna na mga Italyano at kinuha naman nila ang ideyang ito sa mga itsura ng kalalakihan sa Europa. Ngunit ang katotohanan, si Hesukristo ay mula sa lahi ng mga taga-gitnang silangan at maging na mga Hudyo na kung susundin, ang kulay ng balat niya ay hindi puti at malamang tila medyo ma-brownish at ang buhok nito ay may pagkakulot at maitim. Sa kapanahunan niya, malamang maikli lamang kanyang buhok. Ito ay dahil ng kapanahunan nitong si Jesus Christ, hindi normal sa mga kalalakihan na magpahaba ng mga buhok. Hindi kagaya sa mga pelikula natin na palagian na napapanood. Mga katinagalog ko, alin po sa mga kilalang taong ito at mga natatandaan nating mga itsura ang ikinagulat nyo? Isulat po ang inyong saloobin sa comment section sa ilalim. Ang may pinakamakabuluhang sagot po ay ang ating babasahin. Mga katinagalog ko, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa segment natin sa araw na ito.